Apollo Kibuloy. Tinawanan lang ng Pangulo ang alegasyon na nakikipagtulungan siya sa umunoy assassination plot kay Kibuloy. Huh? What, I mean, you know, why will anyone want to do that? Ipasok muna natin itong mga sagot ni PBBM tungkol doon sa inakusa ni Apollo Kibuloy. Pakinggan natin mabuti kung sino ang tama, kung ano ang tama, ano ang mayroon, para pagdating ng panahon tayo ay hindi malilito kung ano man ang ating dapat gawin, kung saan tayo sumusuporta o saan tayo papanig, sino ang ating iboto, sino ang dapat ilagay natin sa pwesto na karapat dapat mamuno sa bayang Pilipinas o kahit saan man sulok ng Pilipinas. Kailangan nating maglagay ng mga leader na matalino at hindi yung pitaka ang inuna nila. Hindi muna ang kanilang nasakupan na dapat nilang pamunuan ng mabuting pamamalakad. Ito, pasok. Sinagot na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga paratang ni Apollo Kibuloy na may kinalaman ng presidente at ang First Lady hinggil sa umano'y planong assassination laban sa religious leader. May payo rin ng Pangulo kay Kibuloy bago tumulak patungo ng Australia kaninang umaga. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ano yung payo ng Pangulo kay Kibuloy? Yes, aga sa kauna-unang pagkakataon nga ay sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga isyong ibinabato sa kanya pati na sa First Lady ukol nga sa paratang ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Tinawanan lang ng Pangulo ang alegasyon na nakikipagtulungan siya sa umunoy assassination plot kay Kibuloy. Huh? What, I mean, you know, why will anyone want to do that? Pinayuhan na lamang ni Pangulong Marcos si Kibuloy na harapin ang mga alegasyon laban sa kanya sa mga pagdinig. Ayan, mga ka-people, kung mapansin natin, ito talaga ang estilo ng ating kasalukuyang presidente na Bongbong Marcos. Pag may mga alegasyon sa kanya na mabigat o hindi man mabigat o normal, ito talaga ang estilo sa pagsagot niya. Ito ay tinatawanan lang ng ating Pangulo, parang hindi niya masyado ay iniintindi yung mga akusa sa kanya. Kaya mapansin natin nga, ito ba kaya ay totoo o kasinungalingan itong inakusa? Kasi kung makita mo dati nung inakusahan siya ni PRRD na bangag, tingnan mo ang kanyang sagot. Ganun pa rin ang kanyang sagot. Tumatawa lang at iba yung kanyang alibay. Tungkol doon sa mga alegasyon na ibinabato sa kanya. Kaya hindi rin natin ito masabing siya ay mali o siya ay tama. Kaya dapat talaga nating panuorin at pakinggan at mapagmatyag tayong lahat, mga ka-people. Ng Senado at Kamara. Well, I would just advise him that just kung meron naman siyang sasabihin, if he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Kaya kung sinasabi niya hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Pagka ganito, anong mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya sumip, mapapakontempt siya. O, tapos tuloy-tuloy, ay nako, mas malaki yung gulo. Ayan, dito parang tama yung mga sinasabi ni PBBM. Batas ang pinag-usapan dito. Kaya bilang isang
ama o pangulo ng ating bansang Pilipinas. Ganyan talaga ang pinapayo niya kay Kibuloy, at bukod doon sa mga aligasyon sa kanya ay tinatawanan lang niya. Pero yung ibig sabihin nung ipasagot niya yung sa kingdom, sa loob ng kingdom, yung mga nag-complain doon sa Senado na mayroong minulustiya, lalaki man o babae, nandun pa si Mr. X. Kaya dapat itong, kung maharap kasi ito ni PAC or Pastor Apollo Kibuloy, ito ay maliwanagan ang lahat. Kasi nasabi dito ni PBBM na ipaliwanag niya kung ano ang nangyari, kung may nangyari man ganyan, kung walang nangyari, di tapos. Ang gusto lang na maliwanagan ng taong bayan o ang Senado. Na ito kasing Senate hearing ngayon ay pinamunuan kasi ito ni Senadora Hontiveros, na kung malaman natin isa rin itong kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at ito naman ay isang close na kaibigan ni Kibuloy, itong si PRRD. Kaya masabi rin natin na medyo titirahin talaga itong si Kibuloy ni Hontiveros. Kaya may karapatan itong si Kibuloy sumasagot o sasagutin niya kung ano man yung mga maling inakusa o pinaparatang sa kanya ng mga dating member ng QGC na tumitiwalag na, o kasi maraming haka-haka na ito ay binayaran lang at kinuha. Itong Hontiveros, itong mga witness. Kaya kung nakita nyo at napanood ninyo yung pinsan doon, buong pinsan ng isang tumistigo dyan na isa na siyang cameraman, ay hindi pala totoo yung lahat ng mga sinasabi. Ito ay pinalabas rin sa isang vlogger o sa isang live doon sa pinsang buo ni alias David, kung ito pala ay tunay na pangalan ay John. Kaya yung napansin yung nakamaskara, yung nakadipara, kaya yun pala ay lahat ay kasinungalingan ang lahat ng mga sinasabi. Kaya PAC, pwede mo nang harapin niya sila at sabihin mo ang katotohanan. At saka pwede naman, isa pa rito ang mangyari, kung sakali mang itong si PAC ay aatin doon sa hearing. Dalawa kasi ang expected natin na kanyang gagawin dyan sa loob, ay hindi yan sasagot. Pwede namang hindi siya sumagot, may abogado naman siya at sa korte na lang niya ipaliwanag. Pwede rin ganun, at saka pwede rin niyang sasagutin sa tama ng sa kanyang galing sa kanyang puso at prinsipyo. Kilala naman natin itong si Kibuloy na magaling ito. Sinabi lang niya na appointed son of God. Tapos mayroon na siyang almost mahigit na sa 7 million na kaluluwa ang kanyang niligtas. At bakit siya ay gaganituhin lang ang kanyang grupo na binubuo sa loob ng napakahabang panahon. Ayan, masakit din naman yan pag ganyan. Kaya siyempre dapat talagang ipaliwanag kung ano ba ang katotohanan sa mga pangyayari. Kasi iba-iba yung pagpatakbo ng mga ministro o kanya mga grupo ng church. Kahit iba-iba yung reliyon, pero isa lang ang Panginoon, kaya lang bawat yung tinatawag nila na fundraising ay iba-iba yung pamaraan. Kaya hindi natin masisisi. Kailangan natin ng paliwanag.